sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, May 14, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Bongo at dating Senator Bam Aquino nangunguna pa rin sa partial and official result ng COMELEC. Mga nanalo, target namang iproklama sa Sabado. COMELEC umalma sa alegasyon na nagkaroon ng dagdag bawas sa bilangan ng mga boto. Pangulong BBM nagpasalamat sa mga lumahok sa katatapos ng May 12 midterm elections. Proklamasyon kay Marcy Teodoro at 18 pang mga kandidato sinuspende ng COMELEC. Lakas CMD mananatiling dominant majority party, 104 na miyembro wagi sa congressional contest. Northern Luzon makararanas sa malakas na pagulan. Ilang lugar naman sa Metro Manila binaha kagabi. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, malakas na pagulan ang naranasan sa Northern Luzon. Ganito unti-unti naman bumubuti na ang sitwasyon, lalo na ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagulog at pagkidlat ang mararanasan pa rin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan. Ang katulad na panahon ay mararanasan din sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Inaasahan ang localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon sa dakong hapon o gabi. Samantala, ilang bahagi naman sa Metro Manila nakaranas din ang hanggang gutter deep na baha kahapon ang hapon dahil sa malakas na pagulan. Kabilang sa mga lugar na binaha hanggang alas 7 kagabi ay ang tramo Andrew southbound, gutter deep pa. Ang Espanya-Lacson westbound, ang EDSA tramo southbound, ang EDSA Ross Boulevard, yung northbound, C3 Road sa A. Bonifacio Avenue intersection at Sergeant Santo Domingo eastbound at westbound. Ganyan din ang EDSA MRT Top northbound, ang MacArthur Highway Calle 1 northbound at Espanya Boulevard de la Puente eastbound at westbound. Samantala, hindi naman possible sa maliliit na sasakyan ang Quezon Avenue Biak na Bato westbound dahil sa hanggang tubig na tuhod na tubig baha. Ang mga lugar na nakaranas sa matinding buhos na ulan kagabi ay ang Metro Manila, Cavite, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas. Tumagal ito ng halos 2 oras. Arangkada na bukas May 15 ang drainage at road repairs ng DPWH sa Taft Avenue, Bendia Avenue intersection sa Pasay City. Ito ay para maiwasan ang pagbaha at maiayos na rin ang daloy ng trapiko sa naturang lugar. Target ito matapos sa Agosto pa ng taong kasalukuyan. Inabisuhan naman ang mga motorista na dumaan muna pansamantala sa alternate routes habang isinasagawa ang konstruksyon para maiwasan ang matinding trapiko. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Build Better More Infrastructure Program ng Marcos Administration na naglalayong mapabuti ang ating mga lansangan. Muli namang nagkaroon ng explosive eruption ng Bulkang Canlaon kahapon, alas 2:55 na umaga ayon sa PBOX. Nagtagal ng 5 minuto ang pag-alburuto ng bulkan. Nagbuga ito ng abo na umabot ng 4.5 kilometers ang taas. Kaugnay nito iniulat din na nagkaroon ng teen ashfall sa parte ng Negros Occidental, partikular na sa La Carlota City, Bago City at La Castellana. Nananatiling nasa alert level 3 ang Canlaon, kung kaya't pinag-iingat pa rin at pinaghahanda ang publiko sa posibleng evacuation sakaling lumala ang volcanic activities ng Canlaon.
Apektado ng ashfall ang nasa 54 na mga barangay ng Negros Occidental, kasunod nga ng patuloy na pag-albruto ng Bulkang Kanlaon. Bukod sa pag-ulan ng abo, hirap din ang mga residente dahil sa masamang amoy na dulot ng asupre at paglabas ng plumes na 4.5 kilometers ang taas mula sa crater. Kabilang sa naapektuhan ng ashfall ang mga barangay ng Bago City, ganyan din sa La Castellana, La Carlota, San Enrique, Pontevedra at Hinigaran. Sa naunang report ng PBOC, sumabot ng 72 volcanic earthquakes ang naitala ng bulkan mula pa noong May 11 bago ito sumabog. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Kansilado ang ilang flights ng AirAsia Philippines dahil naman sa muling pag-albruto nga ng Bulkang Kanlaon. Naantala ang 4 na flights na biyaheng Manila-Bacolod, ganyan ang mga patungong Cebu, Tagbilaran at Iloilo. Tiniyak naman ng AirAsia Philippines na may alok silang standard recovery options alinsunod sa Air Passenger Bill of Rights para matiyak na matutuloy ang travel plan sa mga pasahero oras na maging maayos na ang sitwasyon. Naglabas naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airmen o NOTAM para maiwasan ang pagpapalipad sa bisinidad o paligid ng Kanlaon. Epektibo ang NOTAM alas 5:33 kahapon at tumagal ng hanggang alas 2:55 ng umaga ngayong araw. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasalamatan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor sa naging ambag nito upang matanggal ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Nitong Lunes, ginawaran ang pagkilala sina Pagcor Chairman at CEO Altenco. Ang Pangulo din ng Pagcor, gayon din ang CEO na si Wilma Isma, bilang pagkilala sa pagsisikap ng ahensya laban sa money laundering at terrorist financing. Pinuri din ni Chairman Tenco ang Anti-Money Laundering Supervision and Enforcement Department at Anti-Money Laundering Compliance Department of Pagcor sa pagpapaigting ng pagbabantay at pagpapatupad ng mga patakaran sa ilalim ng kanyang pamumuno. Binigyan din pa ni Tenco na naging malaking hakbang ang desisyon ng Pangulong Marcos na ipagbawal ang offshore gaming operation sa bansa bilang patunay sa seryosong pagtugon ng gobyerno sa pandaigdigang pamantayan ng pananalapi. Ang gray list ay talaan ng mga bansang may kakulangan sa pagbugso o pagsugpo kontra money laundering at terrorist financing. Kapag nasa listahan ang anumang bansa sa naturang gray list, bumababa ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan at tumataas ang gastusin sa pagnenegosyo sa isang bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis! Amoy araw ba si Mister? Pag-uwi galing ng trabaho, abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 5,000 pesos. Sa mga hindi nadatna ng ayuda, eto ng pagkakataon nyo kumita ng extra. Mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format mo ng pagtatext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang clue, wala mo na. Oo, kasi actually nakuha na nila eh. Yung item number 1, nakuha na. Gagaling talaga itong mga kababayan natin, mga suki natin. At saka yung item number 2, muntik-muntik ka na. Basta yan, may isang bagay na nakikita sa kwarto, sa sala, sa loob ng bahay, sa loob ng pisina. Saan pa ba? Basta kung saan-saan meron yan.
Maaaring gawa sa kahoy, maaaring gawa sa bakal. Ayan, At ang prinsipyo ng P6 ay either ipinapatong o inilalagay. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga misis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayan nyo lang bandang hapon dahil baka biglang bumuhos ang ulan. Laundry day today, kunotong ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't papahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on tested chocolate, mud and Seven-on cotton. Gawa po ito ng ACS. Tuloy tayo sa mga balita. Good news sa mga consumer. Magkakaroon ng tapya singil sa Meralco ngayong buwan ng Mayo. Sa abiso ng Meralco, may bawas singil na 75 centavos per kilowatt hour o katumbas ito ng 1.50. Hindi 1.50. 150 pesos. Nakabawasan sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 225 pesos naman sa 300 kilowatt hour consumption at 300 pesos sa 400 kilowatt hour consumption. Sa mga kumukonsumo ng nasa 500 kilowatt hour, 375 pesos naman ang bawas. Ayon kay Josel Dariaga, Vice President ng Meralco, ito'y bunsod ng mas mababang generation at transmission charges. Umabot naman sa 35,000 na sako ng bigas ang naibenta ng gobyerno sa halagang 20 pesos per kilo sa Cebu, kasabay ng kick-off program sa ilalim ng National Food Authority at Department of Agriculture. Ayon sa DA, ang nabanggit na shipment ng NFA well-milled rice ay galing sa bodega ng ahensya sa Mindoro. Ipinahayag ng DA na ang 35,000 sacks ng bigas ay bahagi ng 600,000 bags of rice na binili ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu para sa pilot test ng programa na naglalayong magbenta ng 20 pesos per kilong bigas. Bukod sa nabanggit na probinsya, nakiisa rin sa kaparehong inisyatibo ang lalawigan ng Bohol, Siquijor at Southern Leyte. Ang pilot test ay para sa 20 pesos per kilong bigas, tatagal lamang hanggang Disyembre. Samantala, mahigit naman sa 6,000 tons o katambos ito ng 6,000 kilos ng basura. Hindi 6,000. 6 tons lang. Katambos ito ng 6,000 kilos ng basura ang nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority sa National Capital Region nitong nakalipas na eleksyon. Ayon sa MMDA, 288 sacks ng basura ang kanilang nakuha mula sa 17 lungsod at bayan ng Metro Manila. Pinakamaraming basura ang nahakot ng MMDA ay sa Malabon, umabot ng 1.4 tons. Sumusunod naman ang Maynila na may halos 1 tonelada, pangatlong Parañaque, 720 kilos na basura. Nauna nang nanawagan ang Environmental Advocacy Group na Eco-Wise Coalition na gawing basura-free ang eleksyon ngayong taon. Kaya lang malabong mangyari dahil marami pa rin ang mga pasaway. Tanong, meron bang na-demanda na ang COMELEC dahil dito sa paggamit ng mga non-renewable na mga campaign materials? Tanong natin, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz nga muna tayo. Si Bea Alonso magpapakasal na nga ba sa kanyang boyfriend na CEO? Bakit? Wala namang problema. Deserve naman niya ni Bea Alonso. Alamin natin ang balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. May ilan kaming mga kaibigang nagbabakasyon ngayon sa Spain na nagchika na may nasagap daw silang kwento roon tungkol sa rumored sweethearts na sina Bea Alonso at ang mayamang negosyante na presidente ng Pure Gold na si Vincent Co. Ang chika, naghahanda na raw sila roon para sa kanilang planong pagpapakasal at wala pang detalye kung kailan at kung saan, pero nagpictorial na raw doon sa Andalusia, Spain para sa kanilang pag-iisang dibdib. Hindi lang sure kung yun ba ay prenuptial pictorial o kaya pang engagement, mga ganong drama, kasi nandun na raw ang nice print photo na siyang nag-aasikaso ng naturang pictorial. Ayon sa kwento pang nakarating sa amin, sobrang in love daw itong si Vincent Co kay Bea, kaya walang magagawa ang pamilya dahil talagang inlababo nga raw ito sa aktres. Marami na rin daw ang nagpapayo na huwag na raw itong dapat pakawalan ni Bea ang mayamang negosyante.
kasi nasa edad na rin naman si Bea at dapat naman daw talagang magpakasal na. Nakabalik na ng bansa ang rumored sweethearts at nakatakda pa ngang dumalo si Bea Alonzo sa isang malaking event ng Pure Gold sa May 16. Abangan na lang natin kung magkakaroon ba ng announcement o lihim ba ang kanilang pag-iisang dibdib kung totoo man ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! At alam ba ninyo na dyan sa Pure Gold, may family alcohol na binibenta? Kala nyo, sisigoy ko ha. May dalawang formulation ng family alcohol na available po sa Pure Gold. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improvement cologne. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oh, tapos na rin daw po ang proklamasyon dyan po sa Bataan. Katunayan ay proklama ng kanilang gobernador. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Formal nang idiniklara ng Provincial Board of Canvasser ang mga nanalong kandidato sa katatapos lamang na halalan sa Bataan para sa taong 2025. Naging mapayapa at maayos naman ang proseso ng botohan na kinilala ng mga otoridad at mga botante sa buong lalawigan. Muling nanalo bilang governor si Jose Enrique Garcia III matapos makakuha ito ng 388,011 boto kontra sa kalaban na si Estrella Santos, habang sa pagka-vice governor panalo si Maria Cristina Garcia na tumanggap ng 350,668 boto laban kay JB Coronel. Sa larangan naman ng Kongreso, 3 distrito ng Bataan ang may bagong kinatawan. First District, walang kalaban si Antonio Roman III at nanalo sa pamamagitan ng 114,677 boto. Siya ang kapatid ni dating Representative Geraldine Roman. Second District, nanalo sa pwesto si Albert Garcia na tumakbo rin ng walang katunggali at nakakuha ng 149,614 boto. Third District, muling inihalal si Maria Angela Garcia na tinalo si Ernesto Manalo sa botong 144,517. Narito rin ang listahan ng mga nanalong board member bawat distrito. First District, Jomar Gasa, Maylin Serrano at Bong Galicia. Sa Second District, Iya Roque, Noel Baldigañas at Vic Maloyo. Third District, Popoy de Rosario, Angel Suha, George Stanislao at Harold Espilita. Ang lahat ng mga nanalong opisyal ay inaasahang manunupa at opisyal na upo sa kanilang mga posisyon sa Hunyo at 30. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, nananatiling dominant majority party naman ang Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Makarang umabot ng 104 na mga miyembro ng ruling party ang nanalo sa pagkakongresista sa katatapos na May 12 midterm elections. Karamihan sa kanilang walang kalaban. Ayon kay Romualdez, ito ay isang boto ng kumpiyansa hindi lamang para sa mga kandidato kundi sa kind of leadership at unity na kumakatawan sa Lakas CMD. Nasa 128 members ng Kongreso ang tumakbo sa iba't ibang congressional district at 104 dito ay nanalo. 79 ay mga re-electionees, 25 naman bago at sila ay kabilang sa mga bubuo ng papasok na 20th Congress. Iginit ni Speaker Romualdez sa magandang performance ng Lakas CMD ay titiyak sa patuloy na pagsusulong ng mga panukalang kinakailangan ng Pangulong BBM upang maabot ang bagong Pilipinas agenda nito. Nagpasalamat naman ang re-election ni Senator na si Senator Bongo sa Diyos, sa mga taga-suporta niya at kay dating Pangulong Digong Duterte matapos manguna sa 2025 senatorial race. Maagang lumitaw sa partial and official result ng COMELEC ang pangunguna ni Senator Bong
na nakakuha ng mahigit 26 million votes hanggang kagabi. Tumakbo si Bongo sa isang plataforma na nakabatay sa May Malasakit na serbisyong publiko na nakakonekta sa mahihirap na nagbigay sa kanya ng malakas na hatak sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa senador, gagamitin niya ang kanyang bagong mandato para maglabi para sa kalusugan, pagkain, seguridad sa trabaho at edukasyon sa susunod na 20th Congress. Nangako din si Senator Bong Go, kasi marami silang Bong na hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga kababayan at mas marami pang serbisyong iaalay sa ating mga mamamayan. 24 makalipas ang alas 4, nagpahati naman ng pasasalamat si Senator Amy Marcos sa mga sumuporta sa kanya at naniwala at pinanindigan ang prinsipyo sa katatapos ng May 12 elections kung saan pumasok siya sa Magic 12. Ayon kay Senator Amy, kahit nasa pang-12 siya sa listahan, malaking tagumpay ito sa kanya dahil naging mahirap ang kanyang dinaanan bago nakamit ang tagumpay. Ang tagumpay nito ayon kay Senator Amy ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Masaya rin si Senator Amy dahil alam ng sambayan ng Pilipino ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo na tinambasan na ng suporta sa pamamagitan ng balota na nagresulta nga ng pagkakasama niya sa Magic 12 ng katatapos na eleksyon. Nanalong gobernador, vice governor at mga kongresista, gayon din mga board members ng Pangasinan, formal nang idineklara ng Provincial Board of Canvassers. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan natin si Freddy, nanalong gobernador at congressman ng Northern Samar. At iba pang kandidato sa provincial level na iproklama na. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Naiproklama na dito sa lalawigan ng Northern Samar ang mga nanalong kandidato sa provincial level. Prinoklama bilang congressman ng 2nd District ng Northern Samar si outgoing Governor Edwin Chuan. Si outgoing congressman naman ng 1st District ng Northern Samar Harrison Chuan ang uupo bilang bagong gobernador ng lalawigan. At anak naman ni outgoing congressman Paul Daza na si Nico Daza bilang bagong congressman ng 1st District ng Northern Samar. Kabilang sa mga naiproklama kahapon si Vice Governor Clarence Tato at ang mga nanalong board members o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa lalawigan ng Northern Samar. Sa unang distrito ng Northern Samar, ang mga prinoklama bilang mga board members o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ay si Engineer Lupi Dorado, Nadia Ong, Yen Oy, Neil Hernandez at Vic Singson. Samantala, sa pangalawang distrito naman sa lalawigan ng Northern Samar, ang mga naiproklama bilang mga board members ay sila Don Abalon, Dexter Galet, Gina Ong, Ara Gilyamak at Laudinio Liding. Kasama ng mga nanalong kandidato sa kanilang proklamasyon ang kanilang pamilya. Samantala sa bayan naman ng Katarman na iproklama na rin ang mga nanalong bagong mayor na si Diana Rosales, dating barangay chairwoman, kapatid na babae ng outgoing mayor at anak ng kasalukuyang vice mayor, Vice Mayor John Rosales. Sa Sangguniang Bayan naman, ang mga nanalo at naiproklama ay sila Daklag Nerissa, Balitis Sande, Carpio Nongnong, Menador Jingay, Salutan Jennifer, Custodio Julian, Patilan Erning at Tiberio Ramon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Public service muna tayo ha. May panawagan lamang dito on May 17. May 17. Ano ba ngayon? 14. Sa Sabado ito. May 17. Jehovah's Witnesses will be dedicating their Chabacano Translation Office in Zamboanga City. This facility will help provide free publications in Chabacano for Filipinos who daily use this language. To learn more, you may visit the website jw.org. Ayan yan po ay panawagan para po sa mga miyembro ng Jehovah's Witnesses. Ayan meron pang Chabacano version. Basahin natin. No? Porque, que hora es 28. Ano bang makalipas? Alas 4:28. Ayun, pahirapan pa natin sarili ha. El Maga Testigo de Jehovah hay dedica con el de la Isla Chabacano Translación Office que puede en contra Ciudad de Zamboanga.
Esta pasilidad ay usa produce libre publicación de lenguaje de Chabacano para na mga Pilipino que ta usa con este lenguaje. Yan ha. O para daw. Ay, bakit? Bakit daw Buenos dias sa ating mga suki dyan sa Zamboanga. Para daw sa karagdagang impormasyon, anda na jw.org. Yan ha. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Spain. Ay, meron din sa Perugia, Italy. Si Maria Gabriela Balingit nagpapabati ng good morning. At si Israel Paras naman ay nakatutok sa atin dyan sa Brussels, Belgium. Maganda umaga, Pilipinas! Tagal na rin ako hindi nakapunta ng Brussels. Si King Badwang pa yung hari nung huling pumunta ako doon eh. King Badwang. Ayan. Maganda umaga din po sa mga taga Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na ha? At syempre yung mga midnight singers natin dyan sa San Diego, California na nagpapatuloy po ang kanilang road shows. Ayan ha. Tita Cora, Tita Linda, Mama Pors. Ayan ha. Belated Happy Mother's Day pala. Hindi ko kayo nabati eh. At saka syempre kay Boss Art, kay The Debonair Junior Bao, at saka si Don Manny de la Peña. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, doon sa mga naghahanap ng tangerine chocolate, ay congratulations muna kay Governor Helen Tan at saka kay Dr. Mike Tan. Congratulations sa inyo pong panalo. Ayan ha. Lubusin na natin. Congratulations din sa aming re-elected governor, si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato at ang bago naming Vice Governor si Ella Taray. Ha? Congratulations din sa re-elected. Wala din kalaban si Congresswoman Sam Santos at ang bagong congressman naman ng First District ay si Dr. Edwin Cruzado. Ayan, ha? Tinalo niya ho yung incumbent. Ayan, ha? Sa kabilang distrito, si Congressman Rudy Cawagdan. Congratulations. Ha? At congratulations din kay Mayor Nestor Natanawa ng Talisay, Batangas. Mayor, kumusta na ho kayo? Binabati ho kayo ng grupo ng Talay, lalong-lalo na ni Engineer Mario. At ang makasamahan ho nila sa Talay. Mayor Nestor Natanawan, congratulations. Binabati ka rin ni Mayor Senny Mendoza na dating mayor po ng tawag dito, Talisay, Batangas. Okay, sige, kumustahin natin yung mga tawilis dyan. At saka siyempre, huwag natin kalimutan. Congratulations muli kay Congressman Albi Benitez ng Bacolod. Balik Metro Manila si Mayor Albi mula sa pagiging alkalde ng Bacolod City. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Bago ko makalimutan, ito nga pala yung pagmumuka nung teacher dyan ho sa Lingayen, Pangasinan na inirereklamo ngayon ng mga PWD. Ang dami pala nilang hindi nakaboto. Ultimo naka-wheelchair. Hindi kinilala kasi daw, hindi kikilalanin yung kanilang ID bilang mga PWD dahil wala sila sa listahan ng COMELEC. Kita mo naman, naka-wheelchair. Hindi mo pa paniniwalaan. Ayan, ito yung kanilang gustong ireklamo mo. Diyan po sa, actually, dinulog na natin to kay Chairman George Garcia kahapon. Si Ma'am Imelda Cristobal. Ma'am, alam mo, love ko mga teacher, pero kung ganyang may diskriminasyon ho kayo sa mga PWD, mukhang hindi ho tama dahil na-disenfranchise po sila, hindi ho sila nakaboto dahil sa inyong pagtanggi na kilalanin ang kanilang PWD ID. Dan po ito sa Dalawalandan Center Integrated School sa Lingayen, Pangasinan. Sabi nila, iboboto pa naman namin sana si Paul Batawil, hindi tuloy namin na-elect. Kita ko ninyo, nabawasan tuloy yung boto ni Paul Batawil. Maganda umaga muli sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Quezon. At kumusta na ho yung ating mga kakao dyan. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nga nagpo-produce na ho sila ng sariling brand nila ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na available din po sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka.
Ayan, ha? Kaya para ho sa mga suki natin na nagtatanong, ano ba yung Tangerine Chocolate? Yan po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Mag-text po kayo sa 0919-095-5935. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4, mga nanalong ang gobernador at vice governor at mga kongresista ng Pangasinan na iproklama na. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Masantos siya Kawasani, tsaka amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Sa pangunguna ni Pangasinan Provincial Comelec Officer Attorney Erickson Oganisa na proklama na ang nanalong gobernador Ramon Gico III, Vice Governor Mark Lambino, 1st District Congressman Archie Leste, Board Member Apple Bakay at Napoleon Fontelera Jr., sa 2nd District Congressman Magkowangko, Board Member Philip Chodor Cruz at Heidi Pacheco. Sa 3rd District, Congresswoman Rachel Baby Arenas, Board Member Sheila Banikid at BC Bintinilla. Sa 4th District, Congresswoman Manay Gina de Venecia, Board Member Noy de Guzman at Doc Jerry Rosario. Sa 5th District, Congressman Ramon Gico Jr., Board Member Rose Apaga at Louis Sison. At sa 6th District, Congresswoman Lynn Primicia Sagabas, ang Board Member ay sila Noel Bince at Ranjit Chihani. Para sa Desisyon 2025, ito si RH38 Freddy Fajardo ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Sumuko na rin ang suspect sa likod ng shooting incident sa Silay, Negros Occidental. Ito ang kinumpirma ng PNP spokesperson si Brigadier General Jean Fajardo sa panayam ng DCRH. Yun nga po, confirm po yun na shooting incident po yung nangyari po sa Negros Island po at yun nga po yung nangyari sa Silay po na subuko na po yung suspect po natin na barangay chairman po doon. Ayun. Unang iniulat ni Rex Cantong, RH46. 2 ang nasawi habang 7 naman ang nasugatan sa naturang shooting incident. Kinilala ang biktima na sina Albert Salimbot. Idineklarang dead on arrival pagdating sa ospital at isang Romy Piedad, 45 anyos naman. Samantala, isang lalaki patay naman matapos ding pagbabarilin ng 3 suspect sa bayan ng Albuera, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin ng 3 hindi na kilalang mga sospek sa bayan ng Albuera, Leyte. Kilala ng PNP ang biktima si alias June, 42 anyos, may asawa, residentang Sitio Lawis, Barangay Poblacion, Albuera. Nangyari ang insidente alas 12 sa kahapon ng Tagali sa Sitio Maligbog, Barangay Poblacion sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP na nakarinig ang mga witness ng putok ng baril sa naturang lugar at nakitang nakahandusin ang biktima na may tama sa ulo at wala ng buhay. Nakumpiska sa crime scene ang isang sachet ng shabu. Sa kasalukuyan, patuloy sinasagawang hot pursuit operation ng kapulisan laban sa sospek at inimbestigahan ang naturang insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosterine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating kawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system at nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya habang tayo natutulog, pinalalakas po nito ang ating immunity. Ayan, ha? Nakatutulong din po nito para ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan natin ang puyat, pagod at stress. Kaya pala maraming komandinato ngayon talaga naghanap ng ultabayo. Nang sa gayon, kahit puyat sila, nakaka-recover sila kaagad. Ang ultabayo po ay nakatutulong din para malabanan natin yung iba't ibang mga tawag dito,
pelege sa mukha. Kaya marami din ng mga teenager ang nag-a-avail na nito. Para po sa inyo pong mga concerns, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga concerns. 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at Southstar Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 po makalipas ang alas 4. Congratulations din pala kay Mayor Bian Cuevas ng Palayan City. Si Mayor Bian naman walang kalaban wala namang naglakas loob na bumangga rito. Siya po ay anak ng ating birthday celebrator ngayong araw na ito na si Bong Cuevas. Kuya Bong, happy birthday At tuloy mo lang yung marami po mga proyekto dyan na pakikinabangan ng mga taga-Palayan. Tiniyak naman ni Comelec Chairman George Garcia, walang nangyaring manipulation sa boto o systems glitch sa katatapos ng midterm elections. Ito'y matapos magbago ang pila ng boto ng mga senatorial candidates sa survey na pinagkukunan ng impormasyon ng media. Paliwanag ni Garcia, ang Comelec, PPCRB, NAMPRAL at media ay parehas lamang ng datos na nakukuha mula sa primary server na nasa Makati City. Nagkakaiba na lamang niya kung gaano katagal o kabilis na nakakarating sa programa at system ang mga nasabing datos. Paglilinaw pa ni Garcia, hindi nagsusuma total ng bilang ang Comelec sa mga pumapasok na boto. Ang nilalabas lamang niya ay real-time na datos at kung ang media ay nag-uulat ng ibang datos, posibleng ito dahil posible ho kasing lumalabas sa sarili lang survey ang naturang count at hindi naman galing sa Comelec. Yun yung paliwanag niya. Nagpaliwanag naman ang PPCRB kaugnay dito at tinukoy na may duplicate transmission ng data na siyang dahilan kung bakit biglang bumabang resulta ng boto ng mga nangungunang senador sa partial and official tally na inilabas sa media. Nagdaos naman ng kilos protesta ang ilang grupo at mga organisasyon sa pangunguna ng kontradaya sa Ross Boulevard isang araw matapos ang desisyon 2025. Ito'y para kalampagin ang Comelec hinggil sa umano'y irregularidad at isyong naranasan ng mga botante noong Election Day, May 12. Hinimok ng grupo ang poll body na agad na aksyonan ang mga reklamo para matiyak ang transparency at voter protection sa mga susunod panghalalan. Samantala sa isang press conference, pagkatapos nga ng eleksyon, sinagot ng Comelec ang ilang mga katanungan ng mga botante hinggil sa inconsistencies na sa mga balota at anomalya sa automated counting machines. Ang pakiusap po natin, Chairman George Garcia, pakitingnan po itong reklamo ho ng mga PWD na hindi ho sila nakaboto dahil nga po sa hindi kinilala ng isang teacher dyan po sa Pangasinan yung kanila pong mga ID bilang PWD. Kinagalitan pa daw sila. Magandang umaga, Pilipinas! Nananatiling consistent sa rank 1 ng partial and official 2025 senatorial race tallies ang re-electionist na si Senator Bongo. Patuloy pang lumolobo ang mahigit 26 million votes na hawak ngayon ni Senator Bong batay sa Comelec Transparency Server. Taliwas naman sa mga nagdaang senatorial survey na mayagpag ngayon sa rank 2 si Bam Aquino na meron ng mahigit 20 million votes. Sinusundan ni Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta. Pasok din sa Magic 12, sina Senator Ping Lacson, dating Senador Tito Soto, Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Samantala, top 5 naman sa party list groups ang Akbayan, sinusundan ng Duterte Youth, Tingog, 4Ps at ACA-CIS. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tanong nung iba, bakit nga ba nagkaganon ang mga kandidato ng alyansa? Kasi lumalabas ngayon parang iilan lamang ang lulusot sa kanila. Ito example. Paano ho nagkaroon ng debacle sa Mindanao ang alyansa? Traditionally, bailiwick po ng administrasyon ang BARM o yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa buong kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, ngayon lamang po nalampaso ng husto ang mga senatorial candidates ng administrasyon.
Ano nga bang dahilan? Hindi nag-deliver ang mga leaders ng alyansa? O tila ba nagtipid ang mga namumuno ng kampanya sa BARM kaya nangungulelat ngayon ang mga alyansa senators? Ayan, ilan lamang ho yan sa mga tanong. Sa 6 na lalawigan po ng BARM, hindi man lamang nakapasok sa top 12 ang karamihan ng alyansa candidates. Sa Special Geographic Area o yung mga SGA, 0 out of 12 na alyansa candidates ang pumasok sa top 12. Sa Lanao del Sur, isa lamang ang nakalusot. Ito daw po malaking sampal sa administrasyon sa mga lugar na pinondohan ng infrastructure at peace building projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM. Malinaw na nagkulang sa pondo at suporta ang kampanya ng administrasyon. Pero hindi naman din ako naniniwala na nagbuhos ng pondo dito ang Duterte. Wala din naman pera yung mga yon. Eto ngayon, totoo bang galit ang mga BARM leaders dito kay Tony Boy Lagnameyo? Kasi si Tony Boy yung namahala ng eleksyon sa Mindanao. Sa halip kasi na pagtibayin ang ugnayan ng mga gobernador at mga alkalde, ito daw si Tony Boy Lagnameyo ang naging sagabal mismo. Ayon sa mga insider reports, nanggigipit daw ito, nambabraso ng mga proyekto na dapat sanay para sa mga LGU. Ang feedback pa ginagamit daw ang pangalan ng Pangulo kaya maraming mayor at gobernador ang tumalikod dito sa alyansa. Isa yan sa mga nakikita nilang dahilan. Eto pa, yan daw bang mga LGU ng Mindanao galit at hindi na naniniwala sa Malacanang? May mga report ho kasi na pikon at dismayado yung mga lokal na opisyal sa Mindanao kay Lagnameyo dahil sa kanyang hijack style ng pamumuno. Yun daw mga proyekto ng mga gobernador, kinukuha raw at pinadadaan sa sarili niyang network. Kung ganyan ang trato, bakit daw sila mga ngampanya pa para sa mga kandidato ng administrasyon? Sintimiento daw po yan ng marami. Eto pa, si Toby Chanco, yung campaign manager, wala daw pong malasakit sa Mindanao. Ang kampanya dapat buong bansa, halatang-halata namang tumutok lamang sa National Capital Region, naging NCR-centric. Ang mga operator sa BARM iniwang walang resources. Sa halip na palakasin ang ground war, nagtipid. Nagbulsa daw ang ilang matataas na opisyal na dapat sanay katulong sa kampanya. Kaya ang resulta, napahiya ang Marcos Late sa teritoryong dapat ay sa kanila. Eto pa, nagpadala sa ilusyon. Hindi daw nakinig sa ground. Ayun, itong si Toby daw at saka si Lagnameyo ay parehong sinabihan ng mga local leaders na mahina ang alyansa sa Muslim Mindanao. Pero sa halip na kumilos, nagpatuloy sa complacency at paniniwala sa social media hype. Ang resulta, na kuryente at ngayon, ubos sila. Ayan, walang hustisya sa mga tumaya para sa alyansa. May mga lokal na kaalyado ng administrasyon ang tumaya ng buo. Kaya lang, ala nga pong pondo, iniwan sa ere. Ala ng follow-up, walang logistical help, walang manpower support. Sa mata ng maraming LGU leaders, parang ginamit ng sila. Kaya ang tanong lang lahat, may pondo naman daw. Kasi malaki yung ambaga nila. Pero bakit walang dumating? Saan napunta ang pondo para sa Mindanao? Ito ngayon ang may ikat na tanong ng mga mayor, mga governor, mga local operators. Kaya nagduduos na sila, para bang may sabuhatan? May nakinabang ba? Kung seryoso ang administrasyon, dapat mag-audit ito ng sarili nilang mga campaign operators. Ayan, dapat daw ma-check yung mga sangkot sa operasyon ng kampanya ng alyansa. At kung ito daw ang performance ni Tony Boy at Toby dito sa midterm elections, paano na sa 2028? Yun ang tanong. Kung hindi nila kayang panatilihin ang base nila sa Mindanao ngayong midterm pa lamang, mas malaking problema ang kanilang kakaharapin sa 2028. Maganda umaga, Pilipinas! O marangkada na ang canvassing ng mga boto sa senatorial at party list race ng Commission on Elections para sa midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 175 COCs ang nakatagdang i-canvass ng National Board of Canvassers. Kabilang narito ang local absentee voting, 82 mula sa mga lalawigan, 26 mula sa mga highly urbanized cities at 64 naman sa overseas voting. Target namang may proklama ang 12 nanalong senador sa eleksyon ngayong weekend.
Binati ng Pangulong Bongbong Marcos ang mananalong kandidato sa nakalipas na halalan. Ayon sa Pangulong Marcos, nakapili na ang taong bayan ng mga lider na makikinig, tutugon sa mga problema ng bansa tulad ng inflation, issue ng trabaho at korupsyon. Maasa ito na makikinig sa hinaing ng taong bayan ng mga bagong halal anuman ang partidong kinaaniban. Sinabi ng Pangulo na sa mga nagwagi, dapat na mga ibabaw ang pagkakaisa para sa mas maayos at maunlad na Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong BBM ang mga hindi pinalad na kandidato na ipinamalas ang lakas ng loob at pagsusulong ng serbisyo publiko. Ganito ito higit sa eleksyon ang tunay na serbisyo publiko. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:50 ang oras sa buong Kabuluan, nagsilbing game changer ang mga kabataan sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Ito naman ang paniniwala ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting kasunod ng pagkapanalo ni dating Senator Bam Aquino at dating Senator Francis Kiko Pangilinan na nakakuha ng mataas na ranking. Ayon kay Ana de Villa Singson, ang National Communications Director ng PPCRB, hindi siya nasurpresa matapos pumasok sa Magic 12 ang ng mga winning senatorial candidates, ang dalawang nagbabalik na senador. Ganito rin ang nakita ng National Citizens Movement for Pre-Elections o NAMPREL Secretary General na si Eric Albia. Iginiit na malaking factor ang pagsuporta ng Gen Z at mga millennials kina Bam at Senator Kiko. Nakatulong din na niya ng husto ang pag-endorso sa kanila ni Leni Robredo na meron na ring solid supporters noon pang panahon ng presidential elections. Sinabi ni Albia na hindi na rin niya ikinagulat ang pagkakapanalo ng dalawa dahil nakita na niya ang paglabas ng pangalan ng mga ito sa mga survey sa mga paaralan at mga universidad na malayo sa nationwide survey na inilabas ng malalaking survey firm. Kaya ngayon crucial na rin ho yung mga survey na ginagawa ho sa mga eskwelahan, ha? Oo, kaya doon sa mga LGUs na nagagalit pa, tandaan ninyo, mayroon isang eskwelahan na nagpalabas din ng survey at hindi leading si Gobe. Sinermonan yung mga bata. Pagkatapos naglitanya ng kanyang mga tulong na ibinibigay daw sa naturang eskwelahan. Hindi pa rin lubos makapaniwala si dating Senador Kiko Pangilinan na pasok siya sa top 5 ng partial and official result ng 2025 senatorial race. Sa panayam ng programang Damdamin Bayan ng DZRH, sinabi ni Senator Kiko, hindi niya inakala ang naturang resulta dahil sa dami ng mga ibinabatong fake news laban sa kanya. Isa pang palagay kong malaking bagay sa atin, no? Because ako atang may summa cum laude ng bashing at disinformation. January, February, walang tigil yung paninira sa akin. Pero sa awa ng Diyos, no, yung ating mga kababayan, palagay ko, marunong ng kumilatis ng paninira. Ayan, Senator Kiko, marami nang gagaya sa iyo. Tandangin mo, bati yung pagkain niya ng sinasabi, kumain dyan ng daon ng saging. Kung sino man yung gumawa ng ganong klaseng operation, mukhang sumabit. Ano ha? Samantalang nangako naman si Senator Kiko na ipaglalaban niya at tutuparin ang pangarap ng mga Pilipino. Para kay Senator Kiko, tagumpay ng publiko ang pagkakapanalo ng Kiko Bam Aquino Tandem ngayong desisyon 2025. Masaya naman si Senator Risa Ontiveros sa tinatakbo na resulta ng 2025 midterm elections kung saan pasok sa Magic 12 ang mga kalyado niyang sinadating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan, gayon din ang Akbayan Party List at Mamamayang Liberal o ML Party List. Sa social media post ni Senator Ontiveros, ibinindo nitong lalong lumakas ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso na hindi niya simpleng comeback. Binati rin ng senadora ang kaibigan niyang sina Aquino Pangilinan, Attorney Chil Jokno, Leila de Lima at pinasalamatan ang mga sumuporta sa mga ito. 53 na makalipas ang alas 4 na umaga, buhay na buhay ang pag-asa. Ganito naman inilarawan ni dating Vice President at Naga Mayor-elect Leni Robredo ang tinatakbo ng resulta ng 2025 midterm elections. Ito'y matapos makapasok nga sa top 12 ang kanyang sinuportahang sina Senator o dating Senador Bam Aquino at dating Senador Kiko Pangilinan
maging ang sinuportahan niyang ML Party List. Sa social media post ni Robreda, aminado itong isang euphoric disbelief pa rin sa kanila. Ang resulta, kasabay ng pasasalamat sa lahat ng kanilang mga taga-suporta. Ayan, So habang ang grupo ni Lenny ay nagpapasalamat, yung mga natalo naman, lalong-lalo na sa area ng BARM, ay naghahanap ng lusot. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi bolang kristal ang mga survey. Ito naman ang reaksyon ng Octa Research Group kasunod ng pangunguna ng mga pangalan ng kandidato sa partial result ng 2025 midterm elections na hindi gaanong lumalabas sa iba't ibang mga survey. Ayon sa Octa Research Fellow na si Ranjit Rai, may margin of error ang mga pag-aaral at hindi nakakapredict ng aktual na kalalabasan ng botohan. Hindi rin na niya ginagarantihan ng survey ang pagkapanalo ng isang kandidato at isang snapshot lamang ito sa isang partikular na panahon. Ayon naman sa Social Weather Station Chair Emeritus na si Dr. Mahar Mangahas, ang resulta ng botohan ay pagpapakita lamang na kahit ano ay pwedeng mabago. Para naman sa Pulse Asia President na si Ronald Holmes, napansin din nila noon pang Abril nagkaroon ng pagbaba ang bilang ng fill-up rates at posibleng nagbago ang isip ng mga botante. Ayan, Whatever it is, sabi nga natin, hindi naman talaga reflection ng buong bansa yung bilang ng mga nasusurvey, Kasi ang pinapaliwanag ng iba pang mga analyst, depende ho yun dun sa tanong. Usap-usapan ngayon ng mga netizen ang praying hand emoji sa Facebook post ng re-election ni Senator na si Bong Revilla Jr. Ito ay matapos maglabasan ng partial at unofficial result ng Commission on Elections isang araw matapos ang midterm elections. Doon na tuloy ang mga netizen sa comment section tungkol sa inisyal na resulta ng halalan kung saan hindi pasok sa Magic 12 si Senator Bong. Sa kasalukuyan, mahigit 18,000 shares na at 112,000 reactions sa post na Revilla. Karamihan dito ay mga lapping reaction. Mananatili namang nakapwesto sa gobyerno ang Revilla dahil sa malinaw na ang panalo ng anak ni Senator Bong Revilla na si Ram Revilla Bautista sa katatapos na halalan. Si Ram ay unopposed sa pagka-vice gobernador at running mate ng anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Abeng Remulla na nakasecure din ang pagka-gobernador ng lalawigan. Malinaw din ang panalo ni Lana Mercado Revilla bilang kinatawa ng 2nd District ng Cavite na walang naging kalaban. Si John Revilla naman ay lamang din sa botohan bilang kinatawa ng 1st District na may nakalap ng botong mahigit sa 145,000. Malaki rin ang tsansa na isa pang anak ni Bong Atlane na si Brian Revilla na muling maupo sa Kongreso bilang kinatawa naman ng Agimat Party List. Patuloy naman ang bilangan ng COMELEC sa pagkasenador kung saan pang-14 ang pwesto ngayon ni Senator Bong Revilla. Ayan, wala naman dynasty sa Pilipinas, kayo naman, oo. Kasi dumadaan naman daw po sa eleksyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako, basta ho sa mga kababayan na ho natin naghahanap ng magandang investment opportunity, patuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Yung simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Nandun ho sa loob mismo ng township. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya wala na kayong hahanapin pa. Hindi mo na kinakailangang bumiyahin ng malayo para sa inyong mga transaksyon. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 o dinig yan sa 0947-434-5555. Ulitin natin (0996-501-5555) at 0947-434-5555. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Marami pa rin sa ating mga kababayan ng puyat, kulang ng tulog. Inaantabayan na magiging resulta ng official count ng COMELEC, ha? At sa mga taga-COMELEC naman, kinakailangan ninyong mag-take din ng dagdag na vitamin C, ha? Itong unang pagkakataon kasi na magagamit ang Miro Systems. Yun yung bagong procure na sistema ng COMELEC para po sa eleksyon dito sa Pilipinas. Siyempre, testing the waters ito. Pagka may mga nakitang problema ngayon ay dapat nang masolusyonan bago ito magamit sa susunod na eleksyon. Oras sa buong kapuluan, alas 5 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon nga po ay 14 ng Mayo 2025, Miyerkules. Balik tayo sa mga balita. Maglalabas ang European Elections Observation Mission na ang kanilang initial findings sa desisyon 2025 ngayong araw. Ito ay sa kabila ng pagbawi ng COMELEC sa nauna nitong desisyon na pahintulutan ang EU observers sa loob mismo ng polling precinct habang nagpapatuloy ang halalan. Ayon sa European Union Election Observation Mission, hindi sila nabigyan ng sapat na access sa mga presinto na mahalagasan ng elemento para sa kanilang pag-obserba, kung kaya't hindi nila matitiyak ang anyay meaningful observation sa voting pace. Pagkatapos ng 2 buwan ay maglalabas din ang EOM ng komprehensibong final report kung saan nakapaloob ang kanilang mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng susunod na eleksyon. Mahalaga yan para mabawasan yung mga pagdududa ng marami nating mga kababayan sa katatapos na eleksyon, lalong-lalo na doon sa mga nakaranas ng mga problema habang nagkakaroon ng botohan. Ipinagpaliban muna ang proklamasyon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang nanalong kinatawan ng unang distrito. Ito'y kahit pa nangunguna na ito sa botohan matapos makakuha ng mahigit 75,000 votes laban sa kanyang katunggaling si Coco Pimentel na may 29,000 votes lamang. Iniutos ng COMELEC Anbang ang suspensyon ng proclamation kay Teodoro dahil sa kinakaharap nitong disqualification case na hindi pa nare-resolba. Ayon sa Section 11 ng COMELEC Rules of Procedure, maaaring ipatigil ang proklamasyon ng kandidato kung may malakas na ebidensya ng diskwalifikasyon o kanselasyon ng kanyang kandidatura. Pirmado ang desisyon ni Commissioner Socorro Inting, Presiding Officer Commissioner Amy Perolino, Commissioner Ray Bulay, Commissioner Nelson Celis, Commissioner Ernesto Macedo Jr. at Commissioner Julio Castro Jr. Magandang umaga, Pilipinas! Dito, wala talagang magiging oposisyon kung ano man ang magiging deklarasyon ng pag-asa. Ngayong araw na ito. Kasama na natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Chanel, good morning. Good morning po sa inyo, Sir Angel, at good morning din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala pa rin naman tayo minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito po sa buong bansa po natin. Dahil dito asahan po natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao
Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin maliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan po dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin dito sa Metro Manila 42 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 44 degrees Celsius dito po ito sa Sangli Point, Cavite City, San Jose Occidental, Mindoro, Pili, Camarines Sur, Roa City, Capiz at Butuan City, Agusan del Norte. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, anong iniintay nating parameters bago maideklara ang pampasok na ang tag-ulan? Yes po, ito po, nasa transition pa na po tayo. Ay nahihintay po natin, meron na po tayong pag-onset po or nakaka-apekto na po yung southwest monsoon po sa atin or yung hanging habagat. Pero sa ngayon po, wala pa naman po siyang epekto, kaya ito po yung nagiging usual pattern po natin. Mainit at malinsangan po sa umaga, then mataas na tsansa na mga pag-ulan sa hapon. At Pero probably before the end of the month. so nakikita po natin, hindi pa naman po. Hindi pa. Opo. Kasi di ba usually pag panahon na ng Flores de Mayo, diyan din na ng buhos ng ulan. Yes po, opo, usually po. Last week ng buwan ng Mayo ang Flores de Mayo, di ba? Opo. Ano yung cloud cluster na yan? Yung nakikita namin dito sa PID? Ito po nakikita po natin ay ito po ay localized thunderstorm po. Ito po hindi po ito nagtatagal naman din po. Ayun. Although kahapon, biglaan din. Ang lalakas din ng ulan dito sa Metro Manila, ha? Yes po, yun po talaga ang usual pattern na po natin. Kaya yung mga kababayan po natin, magdala na lang din po ng patanggal lang sa ulan tsaka sa init po. Oo, lalong-lalo na sa dakong hapon at gabi. Yes po. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Ingat po kayo. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa at sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutang magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian, ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Yan namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:07 ang oras sa buong kapuluan. Naselyuhan ni dating BP Leni Robredo ang landslide win bilang kauna-unahang babaeng alkalde sa lungsod ng Naga. Ito matapos siyang makakuha ng mahigit 84,300 votes. Katambas ito ng 91.6% ng kabuang bilang ng mga boto. Naiproklama na si Robredo bilang mayor ng Naga City para sa kanyang unang termino. Target ni Robredo na palakasin ang mekanismo para sa mabuting pamamahala, transparency at accountability at tugunan ang mga kasalukuyang problema ng lungsod. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Bangko Alkalde sa lahat ng mga bumoto at sumuporta sa bagong team Naga. Muli namang magbabalik sa City Hall ng Maynila si dating Manila Mayor Isko Moreno. Ito yung makaraan niyang maungusan ang kanyang mayoralty rivals na sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Sam Bersosa sa desisyon 2025. Opisyal nang naiproklama ng Comelec City Board of Canvassers ang panalo ni Yorme Isko May 13 sa Manila City Hall. Magugunitang nagsilbi noon si Yorme Isko bilang alkalde ng Maynila 2019 hanggang 2022 at inaasahang uupo ito sa pwesto sa darating na June 30. Ayan, ha. Tumakbo nga ho siya after one term, tumakbo ito para sa pagka-presidente pero hindi ho pinalad. Tiniyak naman ng DICT o Department of Information and Communication Technology ang koordinasyon nito sa Comelec at iba pang mga ahensya kaugnay ng biglang pagbaba ng bilang ng mga boto sa mga servers kahapon.
Ayon sa DICT, nakatanggap sila ng mga report hinggil dito at kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Batay sa initial assessment naman, may mga na-dobleng transmission sa servers ng KBP, PPCRB, NAMPREL at Dominant Minority Party, ganyan din ang Dominant Majority Party. Sa kabila nito, hindi naman na niya naapektuhan ang opisyal na resulta at integridad ng mga boto. Iginit ng DICT, walang dapat na ikalarma at maaari pa rin namang i-validate ang resulta ng botohan gamit ang printed copies ng election returns. Binigyang pagkilala ng DepEd ang katapangan at commitment ng mga guro at iba pang mga school personnel na nagsilbi sa katatapos lamang na desisyon 2025. Mahigit sa 660,000 na mga DepEd personnel ang dineploy nationwide bilang mga poll workers para matiyak ang ligtas, maayos at patas na halalan sa libo-libong polling precincts. Nagpaabot naman ang pasasalamat sa Education Secretary Sane de Angara sa lahat ng mga guro, mga poll workers at mga staff na tumulong at nagbantay sa halalan mula umpisa hanggang sa pagtatapos. Inabot man ito ng hating gabi at madaling araw. Iginit ni Secretary Angara, hindi sila lamang public servants kundi may tuturing ding frontliners ng demokrasya. Believe ka din ho doon sa ibang mga teacher, talagang cool na cool, ano ha? Dahil nga sa siksikan yung mga classrooms, ano ha? Talagang pinanindigan nila na hanggang dito muna yung mga papasok, di ba? May ibang gustong makialam, nagsasuggest ng mga sistema kung paano mapapa-improve yung flow ng mga botante, ano ha? Pero sabi ng mga teacher, tek muna, ayusin natin. Yung iba tinanggap naman yung mga suggestion, yung iba sabi nila hindi. Mas napag-alaman natin itong flow ng traffic ng mga botante. Ayan ha. But importante dito, sabi ko nga naging maayos ang botohan at unlike sa mga nakalipas na may eleksyon na nabahiran ho ng karahasan, ngayon minimal lamang. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, kasama na natin si Atty. Ariel Inton, spokesperson ho ng LTFRB. Marami pa rin ho kasi mga nagtatanong tungkol ho doon sa mandatory drug testing para ho sa mga public transport drivers. Atty. Inton, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Sir Angel, magandang umaga po sa ating mga taga-suporta. Oo, so every 6 months yung required na na drug testing para sa mga driver? Okay, ganito po yung provision mismo ng Department Order 2025-008 na. Oo. Yung pong obligation ng operator is to require their drivers to undergo a regular drug screening test every 6 months. Yan. Ngayon, ano ba yun every 6 months? Starting from the date of employment, ibig sabihin, simula ng kanilang pagpasok sa as a driver ng public utility vehicle, at ito pa isang importante, as well as periodic random testing. So meron pa rin periodic random testing aside from dun sa 6 months. And testing, ito importante po ito and testing whenever there is reasonable suspicion of drug use. So, kung sa pag-aakala may suspetsya at reasonable yung suspetsya na ang isa pong driver ay gumagamit ng droga, pwede rin pong pa-drug test. So yun po yun, yun sa department order. Okay. Sabi ho ninyo, 6 months, pero meron ding random, tapos meron ding, who will... Meron din kung sakaling meron na reasonable suspicion of drug use. Sinong sasagot? Sinong sasagot ng gastusin? Ang operator po o yun na owner po, yun po ang nakasaad sa Section 3. It shall be the duty of the operator and owner. Yan. Covered by the department order. So, ibig sabihin yung mga public utility vehicle operators. Regardless kung ilan ang unit nila, ha? Tama po yan. Wala po nakalagay sa department order. Pero meron po tayong para kasi meron nga pong may mga nagtatanong, paano yung detalye niyan? Paano yung
regulasyon yan, ilalabas po ng ng ahensya yun para sa pag-implement po. Paano yung nasa mga probinsyang malalaking kumpanya ng PUB? Wala silang subsidy man lang from LTFRB? Yan po yung mga sinasabi ng ilang mambabatas na at ilang mga operator din. Yan, katulad po ng sinabi ninyo, ngunit ang LTFRB po isang ahensya na nag-i-implement lamang po ng anuman po yung department order ng DOTR. So, dyan po sa mga bagay, hintayin po natin at baka meron pong mga sa guidelines sa ilalabas ay may kasagutan po niya. Okay. But now, what I read to you, Sir Angel, is the very provision of the department order. Okay. So, 6 months, tapos meron pa rin random. Who will conduct the random? Ang LTFRB o yung operator? Ang yun pong mga coordinating agencies po ng LTFRB, LTO, DOTR, PDEA at yung mga accredited testing centers ng Department of Health. Okay. Tapos yung as the need arises, yun, sagot na talaga ng operator yun. Ang ginamit pong salita sa department order, reasonable suspicion. So, what is the definition ng reasonable suspicion? At tingin ko po ilalahad po ng nasa guidelines. Kailan lalabas yung guidelines? Sa department order, ang nakalagay, the department order shall take effect 10 days following the completion of its publication in a newspaper of general circulation. Ang date po nito ay May 5. So if it was May 15. Kung ito po ay na-publish on that day na May 5, bukas po yung pang 10 araw. Saka yung registration po sa Office of the National Administrative Register of the University of the Philippines. So, meron pong yan. Okay. So, yung date of publication is definitely matatapos this week. Kasi kung lumabas siya ng May 5 tapos na-publish ng May 6, dapat after 10 days, within the week yun. Itong linggo ito. Ayun. Tama po yun. Kaya abangan po natin kung meron pong mga guidelines po tungkol doon. Alam nyo, ang coverage po kasi nito ay hindi simple, no? Under the Section 1, the coverage, ito po yung coverage. The department order shall apply to operators, owners, and drivers of the following: public utility vehicles, whether holder of certificate of public convenience, ibig sabihin yung prangkisa, PA or special permit. Number 2, ito napakarami nito, motorcycle taxis. Ayun, so, yan po yung coverage. So, hindi po simpleng, kaya nga po, in the following days, I think LTO, LTFRB, and the coordinating agencies will come out with the, yung guidelines po dito. So, kasi malawak po to. And, ito po ay isang preventive measure. Tama yan. Supportive. DOTR. Supportive po tayo dyan dahil masiguro nating ligtas yung mga lansangan laban po sa mga driver na gumagamit nga po ng illegal drugs. At hindi katuwiran yung sinasabi ni PNP Chief Marbil na sa alang-alang natin yung mga gumagamit ng illegal drugs, gusto lang nilang mag-overtime. Mapapahamak po tayo niyan. Lalo tayo madidisgrasya. Pero kasi ang obligasyon ng operator to see to it that the driver is fit to drive a public utility vehicle mentally and physically. So, kapag nakadroga yan, ay hindi siya fit. So, yung sinasabi po na ni PNP Chief,
ano po yun, mapanganib para sa mga pasahero na i-excuse yun. Attorney, paano daw yung mga habal-habal at mga Skylab sa mga probinsya? Ano, ha? Wala na bang mode of transport na pumupunta doon sa mga liblib na lugar? Yung motor, kakargahan mo ng sangkaterbang tao at saka yun na yung nakasanayan nila. Paano yun? Okay, tama po yun. Yung pong department order recognize only those legitimate public utility vehicle. Okay. Yung pong mga may prangkisa, saka yung mga app-based motorcycle taxi. Yun ang coverage. Pero hindi nangangahulugan na kung ikaw ay kolorong vehicle driver o ikaw ay habal-habal driver na walang prangkisa, hindi ka maaring i-drug test. Sa tingin ko po, yan po yun, hindi naman pwedeng mailagay sa department order yan because you will be recognizing in effect colorum operation. Pero hindi nangangahulugan na magko-colorum na lang ako kasi ang sabi ng department order, yun lang may prangkisa, hindi po. Yan po, ang LTO, I'm pretty sure, meron po andyan kasi mas malapit po yung disgrasya ng mga yan dahil, as you said, yung mga liblib na lugar, meron po mga aksidente dyan. Sana po ay mapakinggan din po tayo ng mga LGU. Yung po mga LGU. Dahil, for instance, makikita niyo po sa department order, wala po dito ang tricycle drivers. Kasi nasa ilalim din niya ng LGU. LGU. Kaya po dun sa katanungan ninyo, at yung para doon sa mga tricycle, dapat po sana masuportahan po ng mga LGU itong programang to para sa kapakanan ng mga pasahero, yung mga under nila na mga public utility vehicles, specifically tricycles, ay sana may maglabas po ng kaukulang ordinansa para po naman dun sa kanilang nasasakupan. Pero Attorney Inton, believe ka dun sa mga Skylab at saka mga habal-habal driver, ha? Antitibay ng tumuhod, ha? At saka bibihira tayo makarinig ng disgrasya dun sa mga nagsiservisyo sa mga malalayong, yung mga liblib na lugar. Ito ho naman, kasalanan din ho naman ng... Opo, kulang po dun sa mga lugar na yun. Walang sasakyan, public transport. Pero yung kung wala tayo maaaring may mga disgrasya doon, hindi lamang po na nare-report. Media, maaaring ganon, hindi nare-report. Dahil, as I said, this department order na inilabas po ni Secretary Vince Dizon, this is a preventive measure. Hindi na natin hihintayin yung disgrasya. At ang LTFRB naman, sa pamumuno po ng Chairman Attorney George Aguadis, suporta po dito dahil ang kailangan po natin dito pagdating sa riding public, we should prevent road crashes. Okay. Attorney Inton, ito pala. Marami pa rin kasi mga PUB na dumadaan lang sa smoke emission center. Di ba dapat dumadaan na yun sa MBIC? Bakit kasi may mga LGU nagpapahintulot pa rin doon sa mga smoke emission center? Ang tinitest nyo nun, smoke emission, dapat sa batas, na-check lahat ng aspeto ng sasakyan para malaman ko ito roadworthy. Kasi itong mga smoke emission center ito, yung kumukonsinti doon sa non-appearance, magbabayad lang para... Yung kasi diba? Mga sa smoke emission center, ito po yung private vehicles ang dumadaan doon sa mga, yung mga smoke emission centers, mga private yan. Private lang? Ang public po ay dumadaan po dun sa NBIS ng LTO. Doon po yun. So, yan nga po yung naging issue about yung mga accredited na NBIS para doon din pwede public. Pero sa ngayon, yun siguro ang kailangan ma-review na yung kakayanan po nun na mga MVIS ng LTO. Pero sa ngayon, yung pag-public po, doon po dumadaan. Pagka yung private, doon sa ang kanilang requirement lang dumaan doon sa
MBIC. emission testing. Emission testing lang, hindi required. Hindi, akala ko lahat ng sasakyan na. Ang tanong, Ang public po and sa public po sa MBIC. MBIS po opo. Oo. Po ng LTO. Paano lumulusot yung mga jeep? Paano lumulusot yung mga jeep, lalo-lalo sa probinsya? Yung iba karag-karag na tumatakbo para sa lansangan. Attorney Inton. Di ba? I mean, LTO po ang iyo nga, it's about time na ma-review. Sige. Oo, ma-check natin. Yun nga po, no? That's part of the, yung sa modernization aspect, which is another topic by the way. Kaya nga po, may modernization policy ang pamahalaan sa mga pinabanggit ninyo. Sige, mukhang na-disturbo namin ang inyong pagtakbo. Nasa tabing daan lang yata kayo, Attorney. In the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat, ha? Ingat po. Maraming salamat. Tumiting lang po tayo ng mga dito sa Kalin, mga dumadaan na public transport. Okay, sige. Nabasinahan na kayo. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat. Sige po. Ingat. Maraming salamat po and good day po. Si Attorney Ariel Inton, ang spokesperson po ng LTFRB. Magandang umaga, Pilipinas! Ang hirap nun, di ba? Ikaw, nagpapacheck ka regularly ng sasakyan mo. Dala sa kasa, halimbawa, o kaya nasa isang center, no? So, chine-check mo kung tama ba yung brake, tama ba yung, gumagana ba yung mga taillights mo, yan, kompleto ka. Tapos, okay pa ba yung gulong mo? Tapos, may makakatabi kang sasakyan, dumaan lang sa smoke emission center. Biglang pumutok yung gulong dahil yung pala matagal nang dapat nag-expire yung gulong. Di ba? Damay ka sa disgrasya. Yun ang hirap Ikaw na sumusunod sa sa mga panuntunan, nadadamay ka dahil hindi lang naman dapat although tama yun. Tutukan natin yung mga gumagamit ng illegal drugs na nagmamaneho sa mga lansangan. Pero equally dapat din ma-check ho natin yung roadworthiness ng iba pang mga sasakyan na tumatakbo sa mga lansangan. Kaya nga ho tayo may batas kaya dapat siguro talaga ma-review na kaagad to, ha? At saka yung mga kumukonsinte doon sa operasyon ng mga smoke emission center ng mga LGU, maawa naman sa inyong mga constituents. Ipinapahamak nyo po sila. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong Kapuluan, 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Informasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Muli magandang umaga ho sa mga taga Quezon, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, sa ating mga magniniog. Ibinibid na pa rin nila ang Tangerine Chocolate, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa tulungan po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dikalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Yan po ay pinagmamalaki nilang brand ng mga Pilipino. Available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na available ngayon sa market. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Nasa 40 incidents ang naitala ng Philippine National Police sa mismong araw ng desisyon 2025 nitong Mayo 12. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, kabilang dito ang shooting incident, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region at Silay Negros Occidental na ikinasawi ng 5 individual. Sa pangkalahatan po, kasama na po yung nabanggit ko na shooting incident ay may mga more or less na mga around 40 po na insidente po tayong naitala sa mismong election day. Maliban po doon sa shooting incident sa bar po ay kasama na po dyan yung 2 explosion incident. May mga kaso din po tayo ng grave threat and physical injuries and of course ma'am yung mga
vote buying po. May mga reported po tayong vote buying kagahapon po. 13 po yung naitala po natin dyan. At iba pa pong mga minor incidents po. Bukod sa mga napaslang, napaulat din na 11 sugatan sa mga naturang insidente at tiniyak naman ni General Pajardo na hindi ito magiging sanhi para magdeklara ng failure of election. Formal nang naiproklama bilang nagawing gobernador ng Cebu ang neophyte politician na si Pam Baricuatro. Tinalo ng dating flight attendant na ang Cebu Governor na si Gwen Garcia matapos makakuha ng mahigit 1.1 million votes mula sa 51 syudad at munisipalidad. Higit sa 300,000 ang kanyang lamang laban kay Garcia matapos siyang tumakbo sa ilalim ng PDP laban at inendurso ni Vice President Sara Duterte. Bago ang proklamasyon, naghain pa ng urgent motion si Garcia upang suspindihin ang proklamasyon ni Baricuatro. Ngunit tinanggihan ito ng Board of Canvassers. Ito talaga malaking pagbabago sa direksyon ng politika diyan po sa Cebu. Mukhang hindi umubra ang mga sayaw-sayaw ni Governor Gwen. Nakatikim din ang unang pagkatalo sa loob ng halos 3 dekada si Albay 2nd District Representative Joey Salceda laban sa nanalong gobernador ng lalawigan na si Noel Rosal. Si Salceda ay nakakuha ng 391,902 votes habang lamang sa kanya si Rosal ang may mahigit 401,000 votes. Sa kabila ng pagkabigo ng katatapos na halalan, tiniyak naman ni Salceda mananatili ang kanyang pagmamahal at pangakong maglilingkod sa mga kababayan ng Albay. Bilang bagong gobernador, inaasahang tututukan naman ni Rosal ang mga reforma sa pamahalaan, haharapin ang mga legal na isyong may kinalaman sa kanyang kandidatura. Naiproklama na bilang panalong bagong alkalde ng Rizal, Cagayan ang 21 anyos na anak ng pinaslang na mayor ng lalawigan na si Joel Ruma na si Jamila Ruma. Pinalitan niya ang ama na pinaslang noong April 23 sa gitna ng kampanya. Ito ay matapos matalo ni Ruma sa pagka-alkalde si retired General Ralph Mamuag at Florence Litua. Nakakuha ng 5,134 votes si Ruma, 3,661 votes naman na nakuha ni Mamuag, 170 votes ang kay Litua. Nagtapos si Hamilya ng kolehiyo sa kursong Development Studies sa De La Salle University, Manila, isang consistent Dean's Lister. Nakatanggap siya ng Best Thesis Presenter Award at nangakong ipagpapatuloy ang serbisyong sapat at tapat na iniwan ng kanyang ama. Samantala, nanalo naman bilang vice-alkalde ang kanyang ina na si Attorney Brenda Ruma. Ayun, so magnanay ho yung nanalo dun ho sa bayan ng Rizal sa Cagayan. Naiproklama na rin bilang alkalde ng Quezon City si Mayor Joy Belmonte. Nakakuha ang incumbent mayor ng mahigit 1 million votes. Ang kanyang katandem naman si Vice Mayor Gian Soto nakakalap ng 923,000 votes. Siyempre, salamat pa rin si Mayor Joy sa niya historic 1 million votes na binigay sa kanya. Bagamat sa uling termino, tiniyak naman ni Mayor Joy patuloy niyang isusulong ang mga social services, programang pangkalusugan at babahay para sa mga Q-citizen. Samantala, nanalo din ang incumbent congressman na si Arjo Atayde sa 1st District, Ralph Tulfo sa 2nd District at Franz Pumaren sa 3rd District. Habang nagbabalik naman si Attorney Bong Suntay bilang kongresista ng 4th District, tinalo niya si Marvin Rilio. At panalo rin sina PM Vargas sa 5th District at Marivic Copilar sa District 6 ng Quezon City. Ano mo ninyo sa pananaw ng marami sa ating mga analisa, no ha? Mukhang hindi na rin daw uubra yung pagiging artista para lang manalo sa eleksyon. Ano ha? Maraming mga celebrities ang natalo ha? Halimbawa, itong si Ben Tulfo. Di ba namamayag pang sa survey ha? Si Senator Bong tagilid. Si Manny Pacquiao talagang tagilid ho ito. Ano ha? Ilang araw bago mag-eleksyon, nagpunta ho tayo ng Mindanao at mga tricycle driver, mga vendor, tinatanong natin. Sabi nga nila, nakatuon nami. Natuto na daw sila. Si Philip Salvador, si Willie Rebillame, di ba? Hindi rin umubra. Maliban lang kay ang bukod tanging senatoriable na artista si Senator Lito Lapid, pero matagal na rin si Tolitz
Si Monsur de Rosario pala, talo din. Si Lucky, hindi naman talaga uubra ito kay Dodo Mandanas ng Batangas, di ba? Si Moco Oson at saka si Marco Gumabaw, talo rin, ano ha? Rapper na Slick One, kasabwat Timbog. At kasabwat nito, Timbog sa gun running. Sabi po ng CIDG. Sino kaya itong Slick One na ito? Alamin natin mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang rapper at kasabwat na lalaki dahil sa pag-ibenta ng baril sa Barangay Tonsuya sa lungsod ng Malabon. Kinilala na si CDG Director, Police Major General Nicolas Torre III ang nahuli sa operasyon na si alias Robbie na may entertainment name na Slick One at dating singer ng grupong Breezy Boys. Kasama niya kasabwat na si alias Mark na dinampot dahil sa pagbenta ng kalibre 38 revolver sa mga pusher fire na police. Dapat miyembro mga ito ng bagong Laguna Criminal Group na sangkot din sa gun running activities hanggang sa Kamanaba area dito sa Metro Manila. Batay sa pagsiyasap ng CIDG, delivery rider na ngayon ng racket ni Slick One na ginagamit ng bagong hanap buhay para sa illegal na gawain. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law maging sa gun ban. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Hindi pala Slick One na ngayon. Stick up, ana. Hold up eh. Hindi, gun runner ito. Mga miyembro naman ng PWD, mga miyembro ng 4P, solo parents, mga seniors sa nabotas, pwede na makabili ng 20 pesos na bigas per kilo. Ayan. Pero sa compound po ng City Hall. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Paibudag Quick Angel, maagang inanunsyon ni Relic Mayor John Ray Chanco na mamaya na sa mga mamaya nagkanabutas Quick Angel na available na ngayong araw at 20 pesos kilo na bigas na programa pa rin na programa ng gobyerno. Mula ngayong araw, May 14 hanggang 15 sa nabutas sa City Hall ground. Base sa kanilang anunsyo, maaari bumili ng 5 kilo, 5 kilo nga bigas sa halaga 20 pesos lamang. Kung sila ay mga membro naman ng 4P, solo parents, senior citizens at PWD. Para naman sa mga nais maka-avail ay magdalalaman ng ID na magpapatunay na sila ay mga sektor o ekubag. Kung hindi naman kayang makapunta ng mga bawat membro, ay pwede rin namang mga kinatawan na pwede bumili. Ang kanilang paalala ay dalhin lamang ang ID ng beneficiaryo, ID ng kinatawan at authorized letter. Pero hanggang 2 ID lamang niya ang tanggapin kapag kinatawan na bibili. Samantalang mayroon din naman 35 pesos at 50 pesos per kilo na bigas para sa lahat na nais maka-avail ng murang bigas. RS23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, congratulations nga pala sa re-elected mayor ho ng Olongapo, ha? Panalo muli sa pagka-mayor si Attorney Roland Paulino Jr. Ayan, ha? Attorney Roland, batang-bata ito. Ito yung poging anak ni Chairman Roland Paulino, ano, ha? Congratulations sa muling pagkakahalal ni Attorney Roland Paulino Jr. bilang mayor ng Olongapo City. Magandang umaga, Pilipinas! 41, makalipas ang alas 5 ng umaga at oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong krustero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya tumutulong po ito para manumbalik ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong ho yan para ma-achieve natin magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ano po? Meron tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay
rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Yan po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at ngayon ay sa Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tunog! 5,000 ha? 5,000. Yan ha. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Hindi po yan naglalakad. Merong isang pinapatong o inilalagay na bagay sa isa pang bagay. Ayan ha. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Kaya pag-isipang mabuti. Habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, alamin ho kung ano ang ating mahiwagang tunog. Nakikita sa loob ng bahay yung isang item. Yung isang item naman ginagamit bilang protective gear. O ayan ha. Giveaway na. Oo. Pero lahat yan, yung pangalawang item, meron sa mga bahay yan ha. Maganda umaga, Pilipinas! Pinag-iingat ng Bureau of Immigration ang publiko hinggil sa mga peking dokumento nang umano'y ipinapadala ng BI para manghingi ng pera. Ito'y makaraang makatanggap na report ng Bureau of Immigration tungkol sa isang babaeng biktima sa Pampanga, nakatanggap ng liham na pirmado umano ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado. Ayon kay Biado, ang modus na ito ay bahagi ng love scam kung saan pinapaniwala ang mga biktima na na-hold sa airport ang kanilang mga foreigner partner na nakilala nila online. Nakasaad sa sulat na kailangan nilang i-contact sa Facebook ang isang umano'y officer at magpadala ng bayad sa bank account nito. Paalala ni Biado, huwag mahuhulog sa ganitong patibong dahil hindi nila pinahintulutan ang pagpapadaan ng bayad sa mga personal account. Ayan ha. Pero nakikiusap naman tayo sa Bureau of Immigration. Ano ha? Yun namang mga detainees dyan na sa palagay nyo wala nang problema, wala nang anong tawag dito? Wala nang kaso, i-release ninyo. Kawawa yung ang capacity nila for several hundreds lang, less than 100. Ang nakakulong, ang nakadetain, halos 1,000. Yung iba may mga sakit. Di ba? Problema ho kasi sa iba pang mga nagpapacilitate din kuno, binobola pa yung mga detainees. Matakin ninyo, may ito, kaso, may permanent residency, nakadetain. Ala namang kaso. Hanggang ngayon, hindi ma-release dahil yung kanyang release order hindi pa mapirmahan. Hindi naman natin alam kung ano nagiging dahilan. Kung ba't alam mo ninyo, tayo nagrereklamo pagka tinatrato, naaabuso ho ng ibang bansa ang ating mga kababayan. Pero tayo ho dito, Commission on Human Rights, pakitingnan nyo na nga. Yung kalagayan ng mga foreign detainees na nandyan ho sa nandyan ho sa detention facilities ng Bureau of Immigration. Masyado na hong inhuman yung kanilang kalagayan Di ba? So, kung tayo nagmamalasakit sa mga Pilipinong nakadetain sa ibang bansa, dapat siguro bilang naniniwala sa human rights, tingnan din ho natin yung kalagayan ng mga nakadetain na mga dayuhan na dito ho sa mga detention facilities natin na overcrowded. Di ba? Nagkakahawa na po Ang problema, ang tagal-tagal na ho nung tagal-tagal na ho yung pagkakadetain sa kanila. Hanggang ngayon, either yung voluntary deportation nila hindi napipirmahan, ang daming problema Kaya baka total tapos ng eleksyon. Mag-focus na tayo sa ganitong mga problema. Maganda umaga, Pilipinas! Maghahalal ng bagong presidente sa Oktubre ang hindi yung Pilipinas Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP.
Ito po'y kasunod ng pag-ambyenda sa kanilang bylaws kung saan hanggang 3 magkakasunod na termino lamang pwedeng manungkulan bilang presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ang incumbent SBP President ay si Al Panlilio at aprobado na noong Pang-Biyernes ang kanilang updated bylaws kaya't posibleng magkaroon ng eleksyon para sa bagong SBP President sa Oktubre. Ibig sabihin nito ay pwede pa rin siyang mahalal sa ika-4 na pagkakataon para sa isa pang termino. Ayun. Pwede naman pala. Di paano po? Teka, paalala nga pala muna natin. Sabi, biglang napatayo si Ray doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity yan po sa Rizal, yung mga kalapit na mga bayan, po pwede ho kayong mag-check dito sa St. Monique Malay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. I-check daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito na po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Kasi kung gusto mong pagkagising mo, ang sasalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin para bang buhay yayamanin, St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Punta ka lang ng balkon. Ganun na ang klase ng nature at simoy ng hangin na sasalubong sa iyo. Maganda Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 6 na minuto na lamang bago mag-8 na umaga. Tandate ang labanan Guns, Golds and Goons. Hindi na ubra ngayon dahil marami naman doon sa mga nanalo alang Guns, Golds and Goons, diba? Sabi nila palaliman din ang bulsa. Hindi rin totoo dahil yung ibang nanalo, hindi naman ganun kalalim ang bulsa, kahit sa mga LGU, di ba? Marami na rin ang nanitaka, hindi na rin masyadong mabenta ngayon ng mga tar-tits. Kaya mukhang marami na sa ating mga kababayan ang talagang natatauhan na. Tuloy lang ho natin yan yung pagkamulat natin na dapat ang paglilingkod bayan ay hindi dapat idinadaan sa kasikatan, hindi dinadaan sa paramihan ng o palaliman ng kaban o palaliman ng bulsa, kundi sa prinsipyong maglilingkod sa bayan. Sana ho naman yung mga nahalal panindigan nyo yan Palaliman. Ano ang pinakamalalim na well? Ang deepest and largest natural well on earth ay nasa China. Ito daw po ay yung tinatawag na Shaoxai Changkang. Located in Penji, heart of China. Natural well po ito. Ang lalim nito 662 meters. Uy. Tapos 626 meters naman ang haba at ang width nito ay 537 meters. Grabe pero magugulat kayo dahil sabi ho ng mga geologists, sila daw nako-confuse kung paano ho ito na-impluwensyahan ng tubig. Ito ay nakatayo sa isang tuktok ng cave with an underground river of 8.5 kilometers in size and flowing into spectacular waterfalls. Its enormous size makes it the deepest sinkhole in the world. Pero alam ba ninyo na ito ay pinaninirahan din ng 1,300 species ng mga halaman at wild animals? Isa daw sa mga tenants nito ay Misty Panther. Grabe, galing. Ganyang kalalim. Dito sa atin, mabababaw ho yung mga mga hukay-hukay. Ang tawag naman dyan, lubak. Doon sa mga bagong halal na mga opisyal natin, baka pwede ho ninyo, ayusin na rin ho yung mga lubak ho sa mga daan, di ba? Hindi yung pagka panahon ng kampanya, ang gagaling ninyong magbida, ayusin natin ang mga kalsada, ayusin natin ang mga sirang tulay dito sa inyo, yung mga barangay na walang tulay, magkakaroon ng tulay.
At bago pa man sila magkaroon ng tulay, kahit wala silang ilog, di ba? Hindi, iba naman yun. Bulahan na lang yun. Ayan, ha? Ayusin mo natin. Pero yun dyan yung problema ng Quezon. Yan ho, iba naman yan. Yan. Iba naman yun. Luba capital ho ng Luzon. Yan ho, problema ng DPWH. Kaya pakiusap din ho natin sa DPWH, ayusin nyo yan, ha? Nang sa gayon, matugunan yung problema ng mga motorista. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa maasang magbabago pa yung resulta ng bilangan kasi sinasabing ang partial and official mukhang malabo na, ano ha? Kasi yung binilang ho ng PPCRB, ng NAMPREL, ng KBP, galing din po sa servers ng COMELEC. Merong parallel servers. So, kaya kung ano man yung resulta ng eleksyon, wala na tayong magagawa, ano ha. Yan na ho yung resulta ng botohan. Di paano po, papaalam na ho tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi niya po, two things are infinite. The universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. Di ba, nabawasan na yan. Nabawasan na ho yung pagiging stupido ng marami nating mga kababayan at nakita yan, nag-reflect ho sa eleksyon dahil the will of the people nakita ho natin, ano ha. Sana nga po, again, sana ho panindigan ng mga bagong halal na opisyal na yung pagkakahirang sa inyo isang karapat-dapat at tapat na desisyon ng taong bayan. Panindigan nyo yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago po ang Asia sa umaga.